The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, "Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. 1 week na lang, Pasko na. Exactly 1 week na lang, Pasko na. We will be again reminiscing the fulfillment of God's promises to us. Noong 1988 po, nagkaroon ng lindol sa Armenia. At napakalakas po ito, no? 6.8 yung magnitude. Tapos isa sa mga gumuhong mga buildings ay yung eskwelahan. Nung gumuho yung school kung saan naroon ang mga estudyante, around 34 students, may tatay na nagmamadaling pumunta sa site kung saan gumuho yung school. At nung makita niya yung mga bato o yung school na gumuho, nagmamadali siyang pumunta doon, tapos isa-isa niyang tinanggal yung mga bato. Nakita siya ng mga tao, sabi ng mga tao, hopeless na yan. Malamang yung mga batang nasa school ay wala na dahil natabunan na sila. Ngunit yung tatay, sa isip niya, pinangako ko sa anak ko na hindi ko siya pababayaan. Hanggat hindi ko makikita ang anak ko na wala ng buhay, patuloy kong huhukayin yung mga bato na gumuho. So nung nakita ng mga tao na yung tatay ay patuloy sa paghuhukay, pagtatanggal ng mga bato, tumulong na rin sila. Yung iba naman, pinabayaan yung tatay. After 38 hours na paghuhukay, naulinigan ng tatay ang boses ng kanyang anak. At tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak, Arman, Papa. At nung nahukay nila at naligtas yung mga bata, there were around 14 children who were saved out of 34. At sabi nung bata sa kanyang mga kasamang bata, sabi ko sa inyo, hindi tayo pababayaan ng tatay ko. Sabi ko sa inyo, hindi tayo pababayaan ng tatay ko. My dear brothers and sisters, yan din po ang pangako at katuparan ng pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak.
hindi niya tayo pababayaan. Narinig natin sa unang pagbasa kay Propeta Jeremias ang pangako ng Diyos na sa kabila ng kasalanan ng Israel, sa kabila ng kanilang pagsuway sa mga utos ng Diyos, darating ang panahon na magpapadala ang Diyos na siyang magliligtas sa kanila. Kahit pa sa tingin ng iba ay wala ng pag-asa. At yan po ang katuparan din na ating sinasariwa tuwing Pasko, kung saan makikita natin ang isang tatay sa pamamagitan ng pagkatao ni San Jose. Isang tatay na alam nating tulad ng mga tatay na marami ding pangarap sa buhay. Subalit nang siya ay ipinahayag ng anghel sa kanya ang plano ng Diyos para sa kanyang asawa na si Maria at para sa kanilang magiging anak, ay bukal at kusang loob na tinanggap ang plano ng Diyos. Kahit pag gumuho ang plano sa kanyang buhay. Kaya makikita nyo sa ating retablo, bagaman most prominent ang ating mahal na ina at si Jesus kasama niya, sa taas po ay nariyan si San Jose, ang tatay ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman hindi biological father, but in all other senses, He is a father. He is a father to Jesus Christ. He is a father also to us. And He is the defender of our Lord Jesus Christ when He was young. Kaya nga, ang ating San Jose, si San Jose ay tinuturing ding the defender of the Catholic Church, ang simbahan, ang pamilya ng Diyos. Kaya sa ating pagsasariwa sa Pasko at paghahanda ngayong Adbyento, ang isa sa mga halimbawa na dapat nating tingnan ay hindi lang si San Juan Bautista, si Maria, at ang ating Panginoong Hesukristo. Nariyan din po si San Jose. Bagaman madalas nasa background lang siya, but he is there, faithful. Sabi ng ating Ebanghelyo, siya ay isang righteous man. In Tagalog, siya ay matuwid. Tuwid. Isang tuwid, matuwid na tao. Ngunit nung nalaman niya ang kalagayan ni Maria, bagaman sa batas ay maaari niyang hiwalayan si Maria, in fact, pwede niyang isabi sa iba na si Maria ay buntis at hindi siya ang ama, pero in His righteousness, what He chose is prudence and forgiveness by doing supposedly secretly, nahihiwalan niya si Maria because He did not want Mary to be exposed to shame. Sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, pag tayo ay na-offend, kahit ng ating pamilya, expose agad sa social media. Bakit? Para sa atin, we are righteous, and the person who did us wrong is unrighteous. We have to expose him or her to shame. But not Saint Joseph. But not Saint Joseph. And for sure, before deciding, he prayed. He prayed. Nagdasal siya sa kung ano ang dapat niyang gagawin. Bakit ko po nasabing siya ay nagdasal? Dahil nakayanan niya pong matulog ng mahimbing sa gitna ng problema. Tayo ba pag may problema, nakakatulog ba tayo ng mahimbing? Hindi po. Kahit ako, pag may problema, nagiging aligaga tayo, hindi tayo makatulog. But here, Saint Joseph, he was able to sleep soundly in peace. Because, for sure, he has confidence in his prayers. He has faith in God that all things will be well. He slept
peacefully. He slept soundly with the Lord, in the Lord. We ask the intercession of Saint Joseph na sa kung anumang mga problemang ating dinadala ngayon, we could entrust them all to God and sleep soundly with God and in God.